Oy, mga bebe, may nabasa akong comment. Tayo daw mga sari-sari store ay mga gaya-gaya ng mga paninda. Papayag ba kayo? At yun din daw mga nasa palengke na mga nagtitinda ng baboy, mga karne at mga manok, ay mga naggagayahan tapos hindi naman daw nag-aaway. So papayag ba tayo na masasabihang gaya-gaya? Ito ang ating explanation dyan. Kasi nga, matunog na ngayon yung mga issue tungkol kay Itz Estefano at saka kay Risa Vlogs. Kesyo walang originality, kesyo ganito, lahat halos ginaya ang konsepto ng mga vlogs ni Estefano. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Na wherein, sa totoo lang, ay maganda naman talaga ang nilalaman ng caption ni Estefano na yung tungkol diyan sa mga creators na sana ay mas improve nila at hanapin nila yung kanilang galing sa pamamagitan ng pag-improve ng sarili nila. So parang ganun yung konteksto nun. At magkaroon ng originality, ganyan. So ganun yung datingan ha. So dahil sa last vlog naman natin ay in-explain na natin yan. So more or less may mga idea na kayo. At saka dahil trending tong issue na to, so check naman lalo na sa mga YouTube creators, Facebook content creator, lahat ng mga content creators sa lahat ng platform ay siguro for sure ay alam na yan. Ito pa nga ang issue, kesyo gatas na gatas nga ng mga creator ang nagaganap na issue, no? So sa part ko naman hindi gatas kasi unang-una ito ay partisipasyon natin para magkaroon ng eye-opening sa ating mga aspiring YouTube creators na hanapin nila ang kanilang galing. Totoo naman na maging unique o kaya ay magkaroon sila ng trademark, magkaroon sila ng sariling pagkakakilanlan ayon sa kanilang mga content creations. Hindi naman kasi ako monetize dito sa Facebook. Pero pwede kayong bumili ng suot-suot ko na nakakaklase ng dating. Pawis lang ang inahan nyo. So alam nyo ba itong t-shirt na to? Ang ganda-ganda nito. Oh, may slit pa yan sa gilid. Ang ganda-ganda nito. Ilang laban na to pero hindi kumukupas. At higit sa lahat, kahit saan mo ito isuot, napakaganda. Pawis lang ang inahan nyo. Alam nyo ba, ang mura-mura lang nito. So dyan kikita ako kung bibili kayo. Kaya mag-check out kayo dyan sa comment section, ha? O baka humingi pa kayo ng whole body picture niyan. Ayan siya. O, ayan. Diba? Ang ganda. O, bumili ka. Hindi yung tumitingin ka lang at nanonood. Mag-check out ka din, no? Sadyang ginamit natin ang ating platform para magkaroon ng idea at magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng realization ang mga aspiring content creators. Pero syempre, ito ang hindi ko medyo malalagpas ng konti. Kasi unang-una, isa ako sa nagsusulong pagdating sa usaping sari-sari store retail business. Meron kasi akong nabasa. So, ito naman ang kagandahan. So, meron akong nabasa na post ng isang lawyer, ng isang attorney sa Facebook. Kaso, dahil sa busy ko dito, na-aksidenteng exit ko yung post at di ko na-screenshot. May paliwanag na legal si attorney tungkol sa kay Itz Estefano na kahit daw walang copyright protection ang kanyang mga content, ang kanyang mga creation, ay maaari saya talagang magreklamo or mag-sue doon sa mga mapapatunayan na gumagaya ng halos ng buong konsepto ng kanyang mga gawa. So, lawyer na ang nag-explain yan. Tapos, kung ano-ano pa rin yung mga nakikita natin ng mga video reaction, mga reaction ng mga iba't ibang klase ng vloggers, mga content creators tungkol sa issue na to. Pero paulit-ulit na lang nakakasawa na rin. Pero doon tayo lagi sa comment section kung ano mga reaction ng netizen, ng kanilang mga manonood. So, isa sa nakakuha ng attention ko ay reaction ng isang babae na hindi ko din na-screenshot kasi nga na-exit ay eto. Naku, parang sari-sari store lang yan. Gaya-gaya ng paninda. Ante, ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Paano namang naging gaya-gaya ng paninda? Sari-sari store owner ka ba? Ang totoong sari-sari store owner ay hindi sasabihin yan kahit kailan sa kanilang kapwa, mga kasari. Maaaring kung ikaw ay pioneer at gumaya ang iba mong mga kapitbahay o iba mong mga kaibigan o ikakilala mo ng hanap buhay na katulad ng sayo. So gumaya ng hanap buhay pero hindi gumaya ng produkto na minimake it available nila sa kanilang mga tindahan. Meron pang isang reaction, para lang daw yan sa palengke, mga baboy-baboy, gaya-gaya, pare-parehas ng paninda, mga manok, pare-parehas ng tinda, pero hindi naman daw nag-aaway-away. Alam nyo ba, sa totoo lang, isa lang ang aking laging hiling. Kung gagayahin nyo ang Mami Park sa hanap buhay na pagsasari-sari store, ito din nyo na yung panggagaya. Una, gayahin nyo ang aking tindahan at gayahin nyo din na ako ay legal, na ako ay nagko-comply. So, kung magagaya nyo yan, ng ganyan din ang style at ganyan din ang compliance dito sa aking tindahan, okay ka dyan. Kasi naman, hindi ko naman talaga masyadong maipaglalaban ang tungkol sa mga gaya-gayang salita na yan. Hindi ko naman yan basta pwedeng gamitin laban sa aking mga kasari. Dahil unang-una, tayo ay may kalayaan at karapatan na maghanap buhay dito sa Pilipinas as long as tayo ay legal, as long as tayo ay nagko-comply, at as long as wala tayong napapahamak. Kung titingnan mo kasi ang konsepto ng sari-sari store, mapapansin mo ang lahat ng ina-available nating mga produkto dito ay already made and already manufactured. Ibig sabihin, lahat ng mga produkto dito ay yan ay pinayagan tayo na maibenta para makarating sa final consumer. Ang mga manufacturing company ay nagpo-produce ng mga produkto para sa tao. At tayo naman, ng mga sari-sari store, supermarket, like Pure Gold, like mga Osave, basta lahat ng mga retail businesses na nakikita natin na kung ano yung may mga tinda tayo at meron din sila, tayo ay pinapayagan ng mga manufacturing companies na iyan ay i-resell, ibenta natin, lalo na't sumusunod tayo sa tamang presyo dahil tayo ay isa sa kanilang mga channel para makarating sa final consumer ang kanilang produkto.
Alam nga naman bibili ng gatas si nanay, doon pa pupunta kay Nestle, di ba? Bibili ng 6 na pack ng sabon, alam nga naman pumunta pa kay Unilever, di ba? Alam nga naman pumunta pa tayo kay Procter & Gamble, no? Kung kailangan natin ng Head and Shoulder na shampoo. Syempre, ma-access na natin nga sa mga retail business, sa mga basic commodities retail businesses. O di ba, pawis na pawis ang ina nyo, napakainit kaya. Hulas na hulas. So, wala naman tayong sariling produkto na pinoproduce at makalalabag tayo sa mga batas. Ano ang example? Alam nyo ba na nag-file ang NutriAsia ng copyright infringement at trademark against Dali dahil sa pagpoproduce nila ng produkto na similar product na medyo may confusing kasi pagdating sa physical features, sa logo. At isa na dyan, ang produkto ng Dali na Kulina na kung saan ay pantapat sa UFC Banana Ketchup ng NutriAsia. Gusto nyo ba ipakita ko sa inyo yung picture? Eto oh, nakikita ba? Pawis na pawis ang inahan. Ayan siya, basta ayan. So, nagkaroon kasi ng confusingly similar ayun datingan ng produkto. So, dahil sa protected ng copyright infringement at trademark ang UFC Banana Ketchup ng NutriAsia, kaya naman they filed against Dali. So, ayan yung sinasabi natin na pwedeng gumana yung mga copyright infringement, trademark, pagdating sa ganitong retail or ganitong industry or ganitong negosyo. Na kapag gumawa ka ng sarili mong produkto, tapos ang packaging, ang logo ay halos ginaya mo sa existing na produkto na original or kaya naman ay kauna-unahan, maaari kang makasuhan. Doon gumagana yung medyo salitang gaya-gaya. At hindi sa negosyong sari-sari store na ang mga paninda namin ay gaya-gaya kami sa isa't isa na nagtitinda. Naiintindihan, ante? Bago ikumpara ang sari-sari store sa kung ano man pang mga bagay-bagay, ay kailangang pag-aralan muna bago mag-comment. Another thing na gaya-gaya na pwede nating ikumpara or pwede nating masabi. Alam nyo ba na may nag-trending dati na logo ng store or ng sari-sari store at yan ay si 7 Evelyn. So kung nakikita nyo, kung hindi masyadong nakikita, search nyo na lang. So si 7 Evelyn ay irereklamo sana dahil pinuntahan siya ng 7-Eleven, nag-trending kasi ito pununtahan siya ng management ng 7-Eleven at sabi na i-turn down ang kanyang banner or logo ng tindahan dahil ito ay confusing sa mga tao dahil ginaya ang logo ng 7-Eleven. So dahil sa takot ng owner ng 7-Evelyn ay tinurn down na lang niya dahil nga naman ayaw niyang syempre mademanda. So pwede talaga siyang ireklamo dahil nga sa logo, sa copyright, sa trademark, diyan papasok ang batas. Pero hindi po pwedeng masabi na ang isang sari-sari store ay gaya-gaya ng mga tinda sa isang sari-sari store sapagkat lahat tayo ay may karapatan na magtinda ng mga produkto hanggat pinapayagan tayo ng mga manufacturing companies na itinda ito or i-make it available to sa market. Dahil again, uulitin ko, ay nawala ng kuryente. Uulitin ko, 'di ba? Gumagana ang ating nawala. Ano ba 'yan? Yung ilaw gumana dahil meron tayong emergency light. Okay? Nagkaroon na ulit ng kuryente, namatay ulit. Naisingit lang naman. Kaya kung gusto mong lumikha ng isang produkto, siguraduhin mo na ito ay DFA approved, FDA approved, naka-register at higit sa lahat ay hindi lalabag sa copyright infringement at sa trademark. Another sample, halimbawa, nag-promote ka ng iyong negosyo and then gumamit ka ng music sa iyong promotion at ito ay pinost mo sa social media or kaya naman ay naririnig sa public, syempre maaari kang kasuhan ng original na gumawa o lumikha ng music na ginamit mo. Unless magpapaalam ka sa kanila at may kasunduan na magbabayad ka ng royalties. Lusot ka sa kaso. Usually, diyan gumagana yung mga copyright infringement, trademark at mga reklamo kapag ka sa mga ganitong industriya. Pero hindi mangyayari na gaya-gaya ang isang sari-sari store sa kapwa niya sari-sari store again kung pagdating sa pagtinda ay nagtinda din siya ng dating hindi naman siya nagtitinda noon at nalaman niya na mabili pala yun at hinahanap ng mga customer niya and then nagtinda din siya. Then nag-isip ka na ginaya ka niya. Tandaan, sa ganito talagang hanap buhay, lahat talaga ng kailangan at hinahanap ng tao at available at legal at pinapayagan ng mga manufacturing company na ibenta sa tindahan mo, pwede mong gawin. Pwede mong ibenta. Hindi ka gaya-gaya kasari. Eto naman ang ating palagay. Pagdating naman doon sa mga baboy, mga manok na magkakasama sa isang section, sa isang pamilihang bayan. Dahil may nag-comment nga na isa din na sa palengke nga daw, bakit daw tabi-tabi pa ang mga manok, tabi-tabi pa ang mga karne, ganyan, o kaya mga gulay. Ang pamilihang bayan guys ay dinesign para maging sentro ng kalakalan sa isang bayan. Lahat ng mga mamamayan o netizen ng isang bayan ay talagang ang intensyon ng pamahalaan ng lokal na pamahalaan ay bigyan ng isang lugar ang ating mga mamamayan na maka-access ng mga produkto na mura at dekalidad at higit sa lahat ay masustain ang pangangailangan ng nasasakupan. Kaya tayo nagkaroon ng public market nang sa ganon, ito ang maging sentro ng pamilihan. Kaya ang nasa pamahalaan ng market ay
nagbigay ng kaukulang area para sa mga lahat ng magtitinda ng manok at baboy at isda. Bakit may mga ganon? Bakit lahat ng pamilihang bayan ay ganoon ang konsepto? Kasi hindi naman kayang i-provide ng isang stall o dalawang stall lang ang needs o ang demand ng taong bayan. Kaya dapat at least 5 hanggang 10 stall para sa mga karne ng baboy o karne, para sa mga isda, para sa mga manok o para sa mga gulay. Meron ba naman bang palengke na isa lang ang stall o dadalawa lang ang stall? Hindi palengke yun, baka talipapa yun. So bakit hindi sila nag-aaway-away? Kasi nga, iyon ang konsepto noon. At kung sino ang willing na umupa ng pwesto na yon para mapuntas ang kita sa pamahalaang bayan, para ma-improve ang ating palengke, para mapagsilbihan at para mapagserbisyuhan ang mamamayan sa kanilang mga basic needs, sa kanilang mga pangangailangan, ganon ang naging konsepto ng pamilihang bayan. Lahat ng mga gusto mong nais magtinda ng karne ay nahandoon sa section na yon. Alam nyo ba na maaaring ireklamo ng mga magkakarne o mamanok o magugulay, minsan nangyayari ito sa mga magmamanok at magkakarne, na kapag merong isang nag-attempt na magtinda nang hindi siya doon sa pwesto ng mga karne at mga manok, pumwesto at nagtinda siya sa ibang area ng buong bayan, ng isang pamilihang bayan, siya ay pwedeng ireklamo nito sa market office. Kasi nawawala yung healthy competition dahil hindi nagtitinda doon sa area kung ano lamang yung designated area para doon magtinda ng ganong klaseng produkto. So alam nyo ba yan? Kaya hindi sila nag-aaway-away kasi iyon talaga ang konsepto ng pamilihang bayan. Ang merong section para sa isda, ang merong section para sa karne, at merong section para sa mga manok. Isa na rin sa reason ay dahil sa sanitation. Kailangan na magkakasama ang mga ganitong uri ng produkto o pagkain nang sa ganon ay hindi magkaroon ng cross-contamination basta-basta. Hindi maaaring pagdikitin ang mga dry goods sa mga wet goods. Alam mo na, mag-aaway-away lamang sila kung talagang mahadera kang tindera. Yung sinisiraan mo ang katabi mo o mga kasama mo. Sinisiraan mo sa customer, so pwede kayo reklamo. Pero hindi naman basta-basta nangyayari yon. Kasi nga, sa palengke, ganun na nga talaga ang konsepto. Pagalingan na lang, pagandahan, at pa-fresh ng mga produkto. Ngayon ay naintindihan na, hindi maaaring ikumpara ang mga ganitong negosyo sa usapin ni Stefano at ni Risa Vlogs tungkol sa pagka-copy-copy, copycat, gaya-gaya, walang originality. Naiintindihan po ba? Dahil bilang isang parte ng sari-sari store community, hindi naman ako papayag na masasabihan ang mga sari-sari store na gaya-gaya sa pagtitinda ng produkto. Kasi syempre, merong mga sari-sari store na nag-e-exist na bago pa ang Pure Gold, bago pa ang Osay, bago pa ang Dali. Pero ba't nagtitinda sila ng mga produkto na meron tayo? Di sila gaya-gaya din, ganun ba yon? So mga ante, mga angkol, mag-iisip bago mag-comment, okay? Walang problema na tayo ay magbigay ng free speech, malayang pagpapahayag ng ating mga saloobin, pero wag naman sanang basta-basta na mag-comment lang nang hindi muna nagkaroon ng pag-aaral o pagsasaliksik tungkol sa mga ganitong bagay-bagay. Hindi kami papayag na sasabihan nyo kaming gaya-gaya ng mga paninda.